Isang maalinsangang hapon muli sa inyong lahat mga ka-Alpha Adventure Farms. So this is JC De Guzman. So gagawin nating may kinalaman sa alinsangang nararamdaman natin ang topic na aking itatampok sa video na ito. So mga isa or tatlong araw na nagdaan na may nakita ako sa aking news feeds na ang sabi ng headline, maaaring hindi ito yung verbatim pero ito yung essence ng balitang nabasa ko, na lumiliit daw ang size ng itlog ng manok gawa ng El Nino. Now, hindi ko na sana i-record ang video na ito dahil wala naman ako nakitang motivation para palawakin yung subject na yan, Pero dahil may dalawang nag-PM sa akin, isa sa Facebook page at isa sa YouTube, nag-comment yung isa at nag-PM naman sa Facebook page yung isa, tinatanong kung totoo daw ba yun, Now, kapag ka ibinalita sa major TV network, mataas ang percentage na dumaan sa research yan, Kung meron man siguro akong gustong palawakin or liwanagin doon sa topic na yan, pagliit ng size ng itlog ng manok gawa ng El Nino, ito siguro yung gusto kong bigyang linaw or bigyang diin. Kasi baka ang iniisip ng iba ay yung init, literal na yung alinsangan per se, ang nagpapashrink doon sa size ng itlog. Kasi baka iniisip ng iba na paglabas ng itlog sa vent ng manok, baka iniisip ng iba sa inyo na lumabas siyang large, dahil sa alinsangang yan, nagiging medium, nagiging small paglabas, pagka-expose sa hangin. Baka ganun ang nai-imagine or naiintindihan ng iba. Kaya sabi ko, ano bang papalabukin ko doon sa topic na yun? Ibinalita naman na ako. Although hindi ko napakinggan yung balitang yun, thumbnail lang ang napadaan sa news feeds ko dahil una, naiintindihan ko naman, at aware naman na ako doon sa sinabi sa balita bago pa man ibalita yon. Kaya hindi na ako nangahas na panoorin ko nga ba dagdag kaalaman. Hindi, alam ko naman na yon eh. Ngayon, focus na lang ako doon sa babalatan ko yung topic, Paano lumiliit ang size ng itlog ng manok gawa ng El Nino? Sabihin na lang nating hindi El Nino pero mainit ang panahon. Sabihin na lang nating regular na summer season lang. Hindi El Nino, regular na summer season. So ganito yan. Di ba kapag nagpapakain tayo ng mga manok ng commercial feeds, kapag tinastas natin yung sako, merong papel na maliit doon nakasulat ang nutritional value na meron doon sa feeds. Pinapangunahan yan ng crude protein, sinusundan ng crude fiber, crude fat, calcium, phosphorus, at saka ng moisture percentage. Yung anim na yon, yung chick booster, meron siyang calcium na 0.9 to 1.10% at meron siyang phosphorus na 0.55%. Yung chick starter, meron din siyang ganun din, 0.9 to 1.1% na calcium at 0.55% na phosphorus. Pagdating naman sa grower pellets, ayan, medyo tumaas na, yung bahagya, yung kanyang calcium level, yung kanyang calcium nasa 3.8 to 4.1% na, 3.8 to 4.2% rather. Pero yung kanyang phosphorus nasa 0.55% pa rin. Nadadagdagan lang kanyang phosphorus level doon sa laying mash or breeder pellets na for 21 week old pasulong, from 0.55% na phosphorus nagiging 0.65 na. Okay? So, ganun. Bakit ko nabanggit yan? Binigyan ko ng diin ang phosphorus at calcium. Kasi, may kinalaman yan doon sa binabalita na pagliit ng size ng itlog. At, sabi ko nga, palalawakin ko ng kaunti. Hindi naman sobrang lawak dahil ayoko namang umabot na ng 15 minutes ng video na to. Ngayon, maliban doon sa pagliit ng size ng itlog, dadagdagan ko na rin na isa sa mga epekto ng mainit, summer, lalo na yan, El Nino, extra hot tayo ngayon, ay yung pagkapangit ng quality ng shell ng
lahat ng poultry animal na nangingitlog, hindi lang manok. Sama na natin pati gansa, bengala, Muscovy duck, Peking duck, kalapati, lahat na nangingitlog. O isama nyo na pati ostrich, no? So, ngayon, ganito. Kapag mainit, dun sa akin properly ventilated na yon, yung housing ko may housing program ako, nakaayon siya sa itinuturo ko, di ba? Alang hindi, di ba? Ngayon, despite all that, despite being organized, scientific and systematic sa lahat ng sa housing ko, no? Dahil sa extra hot tayo, no? El Nino nga, nagpapanting pa rin yung mga manok. Ano yung panting? Yung madalas na pag inhale exhale. Usually nakanganga, nakasalampak lang sila, no? Mabilis 'yon. Inhale exhale, no? Nakanganga, no? Ngayon, ano ngayon kung mas madalas 'yon? Kapag nagpapanting kasi ang poultry animal, ang manok specifically, no? Ang tawag dito na bumibilis yung paglabas ng carbon dioxide or pagtanggal ng carbon dioxide sa kanyang baga, lungs. At kapag bumibilis yung paglabas ng carbon dioxide sa kanyang lungs, nagkakaroon na apektuhan yung balanse. So nagkakaroon ng imbalance ang acid-base sa kanyang dugo. Acid-base. Chemistry subject, third year high school. Pinag-aralan natin yan, acid tsaka yung base, di ba? Okay, ngayon, kapag yung acid-base balance na apektuhan sa dugo, ang nangyayari ngayon dyan, tumataas ang pH level ng dugo. At pag tumataas ang pH level ng dugo, no, nagkakaroon ng tinatawag na kumukonti yung carbonate ions. O ano ngayon kung kumukonti ang carbonate ions? Ay nako, problema yan. Pag kumukonti ang carbonate ions, dahil sa insufficiency ng supply ng carbonate ions, magkakaproblema ang manok sa production ng calcium carbonate. Naku, ano yung mga to? Parang chemistry subject nga na naman. Okay, mag-alala. Hindi tayo mag-discuss ng atoms dito. No? So, kapag kumonti yung carbonate ions, magkakaproblema sa production ng calcium carbonate. Ano ngayon na naman kung may problema sa production ng calcium carbonate? Big deal yan. Dahil ang shell ng itlog ng manok, ang shell ng itlog ng manok ay mostly made up of calcium carbonate. So, ang resulta, poor eggshell quality. Mayroong lalabas na parang may belt sa gitna, may belt sa bandang itaas, sa bandang ibaba, no? Magaspang ang shell. So, yung mga deformities na yan and abnormalities or irregularities nagsisilabasan, no? Eggshell quality. So, ngayon, yun ang isa sa mga epekto ng El Nino or extra hot weather, ano? Nagiging issue yon dahil ang manok natin, dahil sa init nga, hindi siya usually kumakain ng regular, ng sapat, no? Kasi alam niya kapag kumain siya, it will generate heat kasi food will create energy, and energy is equivalent to heat, init. So, para hindi siya mag-generate ng heat sa katawan, hindi muna siya kakain. Mapapansin nyo, kumakain sila, o dinadagdagan nila yung kanilang pagkain, or medyo sinisipag sila, pag lubog na ang araw, alas 6, alas 7, minsan alas 8, alas 9, pagka okay, favorable sa kanila yung temperature sa environment na. No? Doon sila bumabawi. Ngayon, dahil nga hindi nila nakakain yung dami na dapat nilang makain, na dapat ay hindi bababa sa 110 grams per head per day sa edad na 21-week-old pasulong, no? Kulang yung calcium na nade-deposit, kulang din yung phosphorus na nade-deposit. Kaya ang resulta, maliit ang size ng itlog, at kung hindi man lumiit, o minsan ay lumiit na nga, pangit pa ang shell, quality ng shell. Yung diniscuss ko nga sa inyo kanina, no? Yung kung ano-ano yung acid base na yon, pH level, carbonate ions, calcium carbonate. So, na-discuss ko na yan, calcium. O dako tayo sa phosphorus, ano? Okay, mag-alala, hindi ko di-discuss lahat ng mga minerals na na yan, no? Para hindi humaba. Sa phosphorus naman ganito.
Kapag nakakakain ng calcium, yung dietary calcium na tinatawag ang ating mga manok, no? Dinedeposit muna niya yan sa medullary bone. Yung medullary bone na yan, spell ko na lang tapos i-research nyo ha. Medullary. M-E-D-U-L-L-A-R-Y. Medullary. No? Medullary bone na yan, dinedeposit niya yung calcium doon. Now, magkakaproblema, bago yung problema, yung medullary bone na yan is made up of calcium phosphate. No? Calcium phosphate. Now, kapag hindi sapat yung feed intake niya, so hindi rin sapat yung phosphorus na nakakain nitong manok natin. At dahil hindi sapat nga yung phosphorus intake niya sa kanyang recommended dietary allowance or RDA, nagkakaroon ng problema sa deposition ng calcium doon sa medullary bone na gawa sa calcium phosphate. Dahil nga nagka-problema na doon, wala na siyang mahuhugot na calcium ngayon. Kapag it's about time na ilabas niya yung egg doon sa kanyang ovary, rorolyo doon sa oviduct, no, to form the shell. So, pangit na naman ang kalalabasan ng shell quality. No? So, yan ang yan ang scientific na elaboration nung balita na dahil sa El Nino, lumiit ang size ng mga itlog. No? So, dinagdagan ko lang, no? Inisplika ko kung bakit lumiliit, tapos dinugtungan ko lang ng bakit pati yung shell quality pumapangit aside doon sa lumiliit, no? At ayun, ginawan ko lang ng medyo mababaw na scientific explanation, no? Para hindi naman nosebleed sa atin, no? Okay, so yan lang. Ngayon, naintindihan nyo na ano yung epekto ng extra hot na temperature natin, no? So, ang gawin lang ninyo, binanggit ko na rin ng mga next kong sasabihin sa mga iba kong mga video na panoorin na lang ninyo yung tungkol sa heat stress or heat stroke sa mga manok. Panoorin nyo yun. Ililink ko sa dulo ng video na to. Bandang itaas, tingnan nyo, lalabas yan. Panoorin na lang ninyo. Tapos, dadagdag ko lang para makakain ng sapat ang inyong mga manok kagaya ng ginagawa ko. Sa umaga, sa hapon, eksperimentuhan ninyo kung sila ay magiging adaptive or mas magiging magana sila sa discarding ito, mag-wet feeding kayo. Kasi yung sa akin, nasubukan ko, hindi naapektuhan ang gana nila sa pagkain sa wet feeding. No? Sa wet feeding. Binabasa ko yung kanilang commercial feeds. Binabasa ko siya, tapos nalagyan ko ng molasses. No? Although may molasses na yung commercial feeds na binibili natin, dinadagdagan ko lang ng extra dose. No? Tapos sa bandang gabi nagpapailaw ako, no? From 6, 7, 8, 9, 10, 6 to 10, no? 6 p.m. to 10 p.m. 9 watts na bombilya sa bawat 19 square meter na spasyo, no? Yun ang aking budget na wattage. Yun ang tamang number of watts conforme dun sa espasyo na papailawan mo. 9 watts na warm light sa 19 square meters na space. Okay? Para may chance na makakain sila, mabuo nila yung 110 grams per head per day within that day, sa gabi na medyo favorable na sa mga manok yung temperatura. Usually, sa 28, 27, 26, 28, 27 to 28 degrees centigrade sa Tarlac dito sa amin pagka bandang alas 9, alas 10 na, which is mainit pa rin. Mainit nung bandang December and early January, minsan umaabot pa dito ng 22 noon 21, ganyan. Ngayon nag-init, grabe, no? So ayun lang, isa-isahin na lang ninyo yung mga chicken related videos ko kasi marami rin akong mga pinagbabanggit sa mga iba kong video tungkol sa diskarte ko kapag mainit ang panahon. Ayoko na lang ulitin lahat sa isang upuan sa video nito kasi lalampas na naman tayo ng 20 minutes for sure pag ginawa ko yun. Punta kayo sa website, alphaadventure.com. Merong search box sa upper right hand side. Saan ba yung right ninyo? Dito yung right ninyo sa video. Type nyo lang doon, chicken. Or pumunta na lang kayo sa blog. May blog menu ang website. May category naman lahat doon. Chicken. Panoorin nyo lahat yun. So, kung gusto niyo yung mapag-aralan o matutunan yung kabuuan ng aking chicken farming
cultural management, marketing, at saka business side ng chicken farming, mag-register na lang kayo sa 3 modules ng aking chicken farming seminar. Iiwan ko sa description ng video na to yung link. Pag nag-register ka ngayong araw ka rin magkakaroon ng access. Click na lang ninyo at basahin lahat ng pinagsusulat ko doon bago magtanong, dahil baka yung itatanong mo ay nasagot ko na sa page na yon. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.